Mga kapuso, dinisarmahan at inalis sa kanyang pwesto ang isang pulis. Matapos sampalin, suntukin at sikmuraan pa ang kanyang kinakasama. Babala po, sensitibong video ang inyong mapapanood sa aking pagtutok. Nagsimula ang lahat sa pagtatalo. Pinatay mo yung location mo, bakit? Na nauwi sa pisikalan, sa kuha ng CCTV, kita ang simula ng palitan ng masasakit na salita ng mag-live-in partner hanggang sampalin ng babae ang lalaki na agad ding gumanti. Sunod-sunod niyang sinampal, sinuntok at sinikmuraan ang kanyang kinakasama. Bumalabag ng padapa ang babae sa sahig at ilang segundo itong nanatili roon bago tuluyang bumangon at kumprontahin muli ang lalaki. Muli na naman silang nagkasakitan. Pero sa puntong ito, nanaig na ng tuluyan ang puwersa ng lalaki. Dinagana na niya ang babae habang tila may binubunot sa tagiliran. Mama! Paghingi ng saklolo ng babae, ilang segundo pa'y tumigil na rin ang CCTV recording. Ang babae sa video nagsampa na kahapon ng reklamo laban sa kanyang kinakasama na isa palang aktibong pulis. Naka-assign ang lalaki sa mobile na tumatayo ring social media officer sa Malolos City Police Station. Siya po ay ating official vlogger sa ating station. Police corporal po. Patroller po siya, driver po siya ng isang mobile patrol namin. Kahapon po, nadisarmahan na po natin siya ng issued firearms kasama kanyang PNP identification card. And nasa admin holding section na po siya ng ating Bulacan Police Provincial Office. Ayon sa pulisya, 3 taon nang nagsasama ang inireklamong pulis at kanyang nobya. Hindi rin umano ito ang unang beses na sila'y nagkasakitan na ang karaniwang dahilan, selos. Ito pong video ayon sa ating biktima ay noong March 12. Ayon po sa pahayag ng ating biktima na na-reduce in writing natin kahapon, ay 2 beses nangyari ito. Ito po yung huling nangyari noong March 12, 2026. And yung nauna po ay last year. Ayon po sa aming investigasyon ay nag-ugat po dun sa tampuhan nila yung off ng location ng ating pulis. Kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act ang kakaharaping kaso ng pulis. Tinanggal na siya sa kanyang assignment at inilipat muna sa provincial headquarters. Patuloy naming sinusubukang makuha na ng panig ang kinasuhang pulis, pero ayon sa kanyang hepe, Nabigla rin siya sa pangyayari. Kinukutina po ng Philippine National Police ang anumang uri ng pananakit, lalo na po sa kababaihan. Sinasabi nga po, nakipag-usap po ang ating Chief PNP sa ating pong Viseyo sa NAPOLCOM na ito po ay madaling iimbestigahan administratively at criminal kakasuhan po yung sabing individual para po matanggal siya sa serbisyo at matanggal yung kanyang mga pribileyo bilang isang miyembro ng Philippine National. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Lumabas sa sesyon ng Kamara ang 3 Duterte kanina, kabilang dyan ang kapatid ng bise na si Congressman Paulo Duterte. At nakatutok live si Maris Dumad. Maris. Vicky, bago pa man maganap yung nakatakdang botohan ng mga mambabatas para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sa sesyon sa Kamara kaninang hapon ay nag-walkout na nga sa sesyon ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte at kalaunay sumunod din ang 2 iba pang mga kongresistang Duterte. Wala pang 10 minuto mula nang magsimula ang sesyon ng Kamara ay lumabas na ng plenaryo sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold James Duterte. Sir, is this walking out? Yes. Sa tingin mo, saan tayo papunta? Tinanong din ang kongresista kung paraan ba ito ng pagpoprotesta. Anong gawin ko doon? Sir, are you walking out? Yeah, I'm walking inside the car now. Why? Why are you leaving before the session ends? Oo. Why are you leaving before the session ends? Sir. Nakataas na. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you immediately No left? comment. Na. What will be your susunod na ano po? Mga susunod na hakbang po? Mag-lunch.
Bagamat umalis na si Representative Paulo Duterte, naglabas naman siya ng manifestation na ipinadala niya kay House Secretary General Attorney Cheloy Garafil kung saan ipinahayag niya ang kanyang no vote para sa pag-adopt ng Committee Report 261 na nagre-rekomenda ng pag-aproba sa House Resolution 989 o resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. Nang tanungin naman kung may impormasyon din ba silang natanggap gaya ng sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte kung saan may ipinangako umanong 200 million pesos na halaga ng infrastructure project sa mga kongresistang boboto laban sa impeachment ng bise. Lahat naman tayo nakatanggap ng same information eh. Your sources as much as ours naman. No comment. Vicky, bago pa man formal na na-transmit sa Senado, ang articles of impeachment ay nagpaliwanag muna ng kanilang mga boto ang ilang mga mambabatas. At 6:33 ngayong gabi ay nagsuspend na ang sesyon dito sa Kamara. At yan ang pinaksariang balita mula rito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Balikan natin ang lockdown sa Senado. Wala nang pinapapasok ngayon. Kasunod ng tangkang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok din doon live si John Consulta. John? Yes, Mel. Pasado alas 3 nga ng hapon ng magsagawa ng lockdown ang Office of the Senate Sergeant Affairs dito sa bahagi ng Senate Building at Senate Compound. Pasado alas 3 ng hapon nang biglang i-lockdown ng Office of the Senate Sergeant of Arms o OSAA ang Senate Compound. Bukod sa pagkasara sa main gate ng Senate Compound at paglalagay ng barbed wire, sinimulan ding ibaba ang roll-up doors. Nang makalabas ang ilan sa mga Senate staff at sibilyan, tuluyan ng isinara ang mga ito. Ibinaba rin ang roll-up door ng entrance ng parking area ng mga senador sa Senate Building. Maya-maya dumami na ang gwardya sa mismong main gate ng Senado at mahigpit na ipinagbawal ang pagpasok ng mga otoridad, maski pulis at NBI agents. Nangyari ang lahat ng ito makaraang tangkaing arestuhin sa Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senate Building at sa kasagsagan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa ngayon, mas mami na ang bilang ng pulis at NBI sa labas ng Senate Building. May nakabalandra na Mel ng mga sasakyan sa labas ng main gate ng Senado para di basta-basta makalabas sa mga sasakyang manggagaling sa loob ng Senate Compound na hindi dumadaan sa visual check ng mga otoridad. Sa mga sandaling ito, Mel, bahagya ng binuksan yung isang roll-up door dito at kung saan nakita nga natin na naglapasan yung mga empleyado ng Senado at naglalakad ang ilan sa kanila ngayon at kapasin-pasin naman yung mga may dalang sasakyan at sa aking likuran, Mel, no? Isa-isa na ngayon na pumipila palabas dito sa main gate ng Senado. Doon naman ay ang nag-aantay sa kanila ay mga NBI agents na nag-i-inspect Mel at meron ding mga ilang grupo ng ating mga kababayan na nagrarally at nagsasagawa ng kanilang kilos protesta bahagi nga no, ng mga nangyayari nga dito sa gusali ng Senado. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Bago ang tangkang silbihan siya ng ICC arrest warrant, pinadalan muna si Senador Bato de la Rosa ng sabina ng Philippine National Police. Kaugnayan ang investigasyon sa extrajudicial killing sa Davao City. Noong hepe pa siya ng pulisya roon. Nakatutok si June Veneracion. Dala ang sabina mula sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga deklaradong address ni Senador Bato de la Rosa. Mula yan sa kanyang opisina sa Senado sa Pasay City hanggang sa kanilang tirahan sa Davao City. Pero tanging mga staff at tauhan lang ng senador ang humarap sa mga pulis. Bahagi ito ng pagsisilbi ng sabina ng CIDG, kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga extrajudicial killings noong panahon na City Director si De La Rosa ng Davao Police. First step natin ito eh. Yung ini-investigate kasi ang EJK, walang maglabas ng mga data tungkol sa mga nangyari. So this is the first step in determining kung bakit gano'n na nangyari nung panahon na yun. Batay sa sabina, pinapapunta si De La Rosa sa Huwebes, May 14, sa CIDG sa Camp Crame, ang headquarters ng PNP na minsan niyang pinamunuan.
Paano kung hindi pumunta ang dating hepe ng PNP? Siya po ay maaari makasuhan ng indirect contempt of court. Isa sa pinagbasehan ng CIDG investigation, ang mga revelasyon ng dati umanong miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Sa affidavit ni Las Cañas, sinabi niyang palihim daw na gumawa si De La Rosa ng sarili niyang death squad bago niya binuo ang tukhang. May sarili nga raw mass grave si De La Rosa na pinangasiwaan ng isang nagagalang SPO4 Steve De La Cruz na siyang handler ng kanyang death squad. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, hindi pa naimbestigahan si De La Rosa tungkol sa EJK. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ito ginawa? Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. Just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, ang pagpapatawag kay Senador Bato de la Rosa ay simula pa lang ng investigasyon sa mga extrajudicial killings. May mga susunod para i-issuehan ng sampina ang PNP-CIDG. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. At sa punto pong ito, makakausap natin live ang bagong luklok na Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Good evening po. Good evening, Vicky, sa lahat po na nanonood ng GMA7. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright po. Ang sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes IV, obstruction of justice ang paglalagay sa protective custody ng Senado kay Senador Bato de la Rosa dahil meron daw pong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court. Ano po ba ang tugon nyo rito? Ma'am, unang-una, napakaraming problema ng Pilipinas sa presyo ng bilihin, dun po sa oil crisis. May political crisis din po tayo, nangyayari din po yung impeachment. Bakit naman po tuwing magbubutuhan sa Senado, biglang lumalabas na kailangan hulihin si Senator Bato? So today po, immorally, illegally, lahat po na violation ay ginawa nila, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President, and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So actually po si Senator Trillanes mismo ay nagtago din po sa protection, nagpasailalim sa protection ng Senado bago sumuko. So ang gusto po kasi nila is a witch hunt na ayan si Senador Bato, eto warrant, na hindi naman nila pinapakita, tapos bigla nilang huhulihin. Tapos may maraming mga agents ng dito sa loob ng Senado. You can't blame us to think that it's not really justice, but ayaw nilang magbago ang mayorya dito po sa Senado. Pero Mr. Senator, sa saligang batas nakasaad na hindi maaring arestuhin ang isang mambabatas habang nakasesyon po ang Kongreso, pero para po sa mga offenses na may parusang hindi higit sa 6 na taong pagkakakulong. Ano po ba ang application nito sa kaso po ni Senador De La Rosa? Yes. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest, and sisiguruduhin lang natin na may due process. So ilan beses na po nangyari yon, ilan senador na po ang humingi ng tulong sa Senado, but eventually, pag sinabi ng korte na tama yung warrant of arrest, sila na mismo nagvo-volunteer mag-surrender. At sabi na sa akin ni Senator Bato, for as long as it's a Philippine court, and in order lahat ng legal remedy ay pwede sa kanya. Ang problema nga, in what capacity ba si Senator Trillanes? Bigla na lang magpapakita dito, may warrant. Is he with the Interpol? Is he with the ICC? Police ba siya? So hindi naman pwede po na biglang dadating dito tapos makikipaghabulan sa isang senador, we're in session at papunta sa session hall. Even assuming may valid warrant of arrest, you still coordinate at papayagan mo pa rin pumasok sa session hall pagkatapos mahinahon na makikipag-usap. In that case po, may aksyon po bang gagawin ang Senado laban sa NBI o anumang ahensya ng gobyerno dahil nga sa nangyari kanina kay Senador De La Rosa? Well, we want to lower the temperature but at the same time protect the integrity of the Senate. So willing ako makipag-usap sa kahit sinong opisyalis ng NBI, pero in-identify muna namin yung nakipaghabulan kay
Senator Trillanes because we're holding them in contempt. So we are going to detain them until makapagpaliwanag or ma-purge nila sarili nila ng contempt. Kasi kung sa House of Representatives man or sa dito Senado, yung nga lang medyo bastos ka sa committee level ay hino-hold ka na in contempt, ano pa kaya yung pigilan mo yung isang senador na umabot sa session hall? Opo. Doon naman ho kay dating Senador Trillanes, meron ba kayong gagawing hakbang? Well, kasi pag hindi naman siya direct contempt, we will allow the investigation to go through. He's a former senator. He's always welcome here in the Senate. We can have different political views but discuss. Pero hindi pwedeng parang Gestapo o para kang may private army na papasok dito tapos pipilitin mo yung gusto mo. Yung lockdown na ginawa namin was in response na caught in the act o flagrante delicto yung ginawang pag-assault kay or attempted na pag-assault kay Senator Bato. So let me make it clear yung contempt order, immediate yon. Ngayon yung legal namin nag-aaral ngayon kung ipapa-inquest yung mga nahuli or kung mag-iimbestiga muna ang dalawa naming committee. But I'm hoping cooler heads will prevail and I'm hoping there'll be a dialogue between the executive and the new leadership para we can focus on work. Opo. At ngayon pong na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte, inaasahang dadalhin na sa Senado. Anumang araw ngayon po ang Articles of Impeachment. Ang sabi po ni dating Senate President Tito Soto noon, agad niya itong aaksyonan. Ngayon kayo na po ang nakaupo. Paano po ang magiging takbo ng impeachment trial sa Senado? Actually, kaharap ko yung buong former majority sa lounge nung ako'y hinatak ng aking MRO at ng production assistant nyo. Dinidiscuss namin yan. Malinaw naman po ang konstitusyon, malinaw naman po ang batas, very clear naman yung sinabi ng Supreme Court na forthwith. Pinapaliwanag nga ni Senator Soto, ang ibig sabihin, magko-convene ka agad. Hindi trial ka agad kasi may mga administrative na hakbang na gagawin. So we are under public scrutiny. Kayo mismo, binabantayan nyo kami. The Senate is on trial. Bantayan nyo kami at husgahan nyo kami, but we will follow the law. We'll follow the Constitution, we'll follow the law. Senator, kailan po ililift itong lockdown sa Senado ngayon? They're in the process. Ina-identify lang kung sino yung nakipaghabulan. Actually, may konting commotion sa likod ko na parang habulan. I don't know what's happening, but we want to restore order dito sa Senado. Mm-hmm. Pero ano ho yung mood ngayon dyan, Mr. Senator? Medyo nagulat kami lahat kasi alam naman namin na lahat gagawin na hindi kami makabuo ng 13 or 14 but hindi namin na-expect kasi kitang-kita sa video. Isa lang yung staff doon yung kasunod niya. Hindi pa niya staff. Mag-isang pumunta si Senator Bato dito pero ngayon lang ako nakakita ng grupo ng agents nakikipaghabulan ng senador sa loob ng Senado. And I'm sure hindi ito ang gusto ng ating Pangulo at hindi ito ang gusto nating image sa buong mundo. No? So I'm hoping yun nga na it was only tempers that flared. It was some machinations na inisip ng kung sino-sino. But let's restore order. May batas tayo. So sundin natin batas. All right, Senate President Alan Peter Cayetano, maraming salamat po sa oras niyo. God bless you po. Maraming salamat po. Samantala, mga kapuso, handa raw ang defense team ni Vice President Sara Duterte na depensahan siya sa Senado na magsisilbing impeachment court kasunod ng pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara sa ikalawang pagkakataon. Ayon po sa kampo ng bise, sa pagboto ng plenaryo na i-transmit ang articles of impeachment, nasa mga nag-aakusa na ang obligasyong patunayan ng kanilang mga paratang nang nakaayon sa konstitusyon at rules of evidence. Bagaman may mga nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema, anila, handa na silang depensahan ng bise sa Senate Impeachment Court. Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga detalye sa pagkakalambat sa grupong sangkot umano sa pagnanakaw at carnapping na iniulat namin itong Biyernes. Ipinakita ng vlogger na tinangka nilang biktimahin ang CCTV ng operasyon ng mga suspect. Tunghayan sa aking pagtutok. Sangkot sa robbery, akyat bahay at technical carnapping.
Ang pangkat na nadakip ng mga tauhan ng Task Force Limbas ng PNP Highway Patrol Group sa Caloocan noong Biyernes. Ang tumatayong leader, ang lalaking ito na isa palang dating pulis na nabaril sa paa ng HPG. Dismiss na po way back 2013. Ang last unit assignment niya po is si National Capital Region Police Office Holding Unit. So kinasuhan po siya ng grave misconduct, kaya malamang po yun ang kinadismiss niya. At lumalabas din po na siya na rin yung lumalabas na pinakaano dun sa grupo. Kasi siyang kumakita natin buong loob eh. Kanina, humarap sa media ang isang negosyanteng vlogger na tinarget umano ng mga suspect bago sila nadakip. Sa kuha ng CCTV sa kanilang bahay na ipinakita ng vlogger, makikita kung paanong nakapasok ang mga suspect ng walang kahirap-hirap gamit ang isang susi. Yun nga po ang pinagtataka ko. Yung parang meron po silang duplicate ng susi ng mismong gate po namin. Hindi ko po alam kung bakit, kung saan nila nakuha. Nakapasok ang mga suspect pero wala umunong nakuha mula sa biktima. Bukod sa walang tao sa bahay, hindi raw nakapasok sa mga silid ang mga suspect. At sa kanilang pag-alis mula sa bahay ng target, doon na sila nadali ng HPG. Siguro po yung dahilan kung bakit tinatarget nila kami kasi nagpo-post po ako ng mga goal po namin, tas about sa business po. Ang babae sa pangkat na kasamang nahuli, spotter umano ng grupo, na siya ring nakatokang magganap ng mabibiktima. Yung isang babae doon is meron na siyang warrant ng estafa. Ang style naman nila, kunyari, they will deliver cakes from the local government units, mga birthday cakes. And once na pumatok sila sa pinto, binuksan na yung pinto, itong grupo niya mga kalalakihan, papasukin na yon. Iraransak na nila at lilimasin lahat ng valuables. Tatali sila, kung makita natin, may mga wires pa silang dala doon. Wala pang pahayag ang mga suspect na kanina'y sinampahan na ng mga kasong robbery, illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa Dangerous Drugs Act. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Hindi dumating sa NBI si Peanut Gallery Media Network o PGMN anchor CJ Hiro matapos siyang isubpina ng National Bureau of Investigation. Ayon sa kanyang abogado na nagpunta sa NBI kanina, walang natanggap na subpina ang kanyang kliyente para humarap ngayong araw sa NBI. Nasa out of town daw si Hiro ngayon. Si Hiro ay tinuturing na person of interest sa umano'y tangkang pangingikil ni PGMN founder Franco Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni Hiro na inosente siya. Sabi rin ng kanyang abogado, magsusumiti si Hiro ng affidavit para sagutin ang mga tanong ng NBI. Lihingan pa namin ng pahayag ang NBI.